Sir, may mga panahon ba na may hirap pasukin itong underground river? Yes po, yes po. Katulad po nung nagkakaroon ng plus floods, yung 3 days ng ulan. So kinakancel na po yun. Gaano po ba kahaba itong underground river? Ang haba nito is 24 kilometers. Wow. Pero yung na-explore pa lang is 8 kilometers. Papasok kayo doon, dapat maaga pa lang kasi katulad doon pala kasi yung umabot ng 5 oras. Sobrang layo ng lilakbay natin, marating lang itong bahaging ito ng Pilipinas. So mula sa Tacloban, sumakay tayo ng eroplano pa Manila at mula Manila ay nag-travel naman tayo ng mahigit 1 oras sakay ng eroplano papunta dito sa kanlurang bahagi ng Pilipinas. So ngayon nga pala ay nandito po tayo sa capital city na itong Palawan. Ito po yung Puerto Princesa City at dito makikita yung mga naglalakihang negosyo na pinupuntahan ng mga turista na dumadayo dito sa probinsya. So dito po kami nagpalipas ng gabi at ngayong araw, yon umpisahan natin yung ating pag-iikot dito sa Palawan kasi nga first time natin dito at talaga namang nagulat ako sa dami ng mga lugar na pwede pala nating ma-explore na malapit lang dito sa Puerto Princesa. I got a feeling it's a good day. So mapapansin nyo, iba yung sasakyan na gamit natin ngayon dahil nga sa yung pickup at yung Avanza ay hindi natin madadala kaagad papunta dito dahil nga sa mahal ng magiging pamasahin natin kung halimbawa may dalang sasakyan. Kaya buti na lang at meron tayong kaibigan dito sa Palawan na willing magpahiram ng kanyang sariling sasakyan para lang mapadali, para lang mapagaan yung ating magiging biyahe. Yan, so maraming salamat po kay Ma'am Nina Ikinya. Siya po yung kaibigan natin na nakasama natin doon sa Tacloban nung na-explore natin yung Diu Island. Sir, pang subscriber. I'm driving downtown, foot pushed on the pedal. Move to songs we play together. Feel like we're on holiday. I got a feeling it's a good day. So eto nga pala si Lem Official. Sir Sef, Ayan. idol na idol ko po kayo. Sa wakas, nagkita din tayo, idol. Nabit-bit lang ako ni Sir Sef. Kanina lang kami nag-uusap and alis na kami ngayon. Bahala na siya. Ito nga pala yung ating magiging driver, tour guide, vlogger, cameraman, lahat na pinakyaw na. Pogi ko dito, Sir Sef. Ha? Ang pogi ko dito. Kaya nga. Naka-film ka ba? Mm. Pogi, oh. Ayan, so nasa mahigit 30 minutes na po kami nagtra-travel mula doon sa sentro ng Puerto Princesa City. At nandito na po kami sa bahaging ito ng probinsya kung saan wala nang gaanong mga gusali. So bagamat hindi na ganon kadami yung mga bahay, yung mga gusali na nadadaanan namin, ay pansin ko naman dito yung malapad na kalsada. Sa lapad nito na nasa 4 lanes ay walang kapro-problema yung nagiging biyahe namin. Mabilis, walang traffic at mas na-enjoy namin yung mga tanawin na nakikita namin dito sa gilid. Hindi ko ina-expect yung ganitong view dito sa Palawan kasi yung iniisip ko dito ay tulad sa mga napuntahan nating lugar, Siargao, Boracay, pero dito probinsyang-probinsya talaga yung vibes na mararamdaman natin. Sobrang tahimik nung kalsada na nadaanan namin papunta dito. So, nasa mahigit 1 oras na kami nagta-travel mula doon sa sentro ng Puerto Princesa City at narating namin itong bahaging ito ng kalsada kung saan makikita po natin itong mga palayan, itong mga rock formation at itong kakaibang bundok. Na ayon sa mga nakausap natin o narinig natin mga kwento-kwento,
ito daw ay isa sa pinaka-misteryosong bundok na nandito sa Palawan. At nabansagan itong Mount Cleopatra's Needle. Dahil nga sa taas na itong bundukan, sa taas na itong bundok, makikita yung isang matulis na parte na itong bundok na nabansagang Cleopatra's Needle. So akala ko kanina, ito yung Cleopatra's Needle pero nasa taas pala na itong mga bundok. At dito sa side na to, makikita po natin yung mataas na bundok na yan. Sa ilalim niyan ay yung subterranean river, yung pupuntahan natin mamaya. Yan, so mula doon sa kalsada, bumaba po kami dito sa may palayan para nga malapitan etong kuweba. Halos 100 meters lang naman yung layo, kaya kakayanin pa siguro ng oras natin. Silip lang tayo dun sa labas para makita natin kung ano nga ba yung meron dito sa may entrance na itong kuweba. Ito nga pala yung Elephant Cave. At sa taas po nito yung Cleopatra's Needle. So napansin kasi natin na parang hindi na siya napupuntahan ng mga turista. Medyo mataas na din yung mga damo na nakapaligid dito. Kaya yun. Medyo na paisip lang ako doon sa kwento na ito daw yung sinumpang kuweba. Ayun, ngayon ko lang naintindihan kung ano nga ba yung sinumpang kuweba. So ikaw sir, ano ba yung naisip mo? Pag sinabi kasing may sumpa sa amin, parang hindi... Pag sumpa kasi medyo negative agad yun. Parang may negative energy dyan eh. So sa akin naman, parang nagkaroon lang ng miscommunication, hindi nagkaintindihan kasi yung entrance o yung karatulan nitong kuweba ay nandun sa may kalsada. Siguro wala pang karatulan na nakalagay dyan dati, kaya ito yung kuweba na zinuzoom pa. Kailangan mo pang i-zoom para makita yung entrance. Okay, nakuha ko yung zoom pa. Zoom pa. Witty ka dun Oo. Matapos lamang ang mayigit sa 1.5 oras ay narating na rin po natin itong bahaging ito ng Puerto Princesa kung saan yung sakayan nitong mga bangka papunta doon sa underground river. So ito po yung sabang at dito makikita itong mga napakagandang dalampasigan. Iwanan po muna natin dito itong ating ginamit na sasakyan para sumakay naman tayo ng bangka papunta doon sa underground river. So ito yung information center, dyan pwede tayo magtanong kung paano yung proseso, paano natin mararating yung underground river. Yan. So dahil nga sa nakapag-coordinate na tayo sa tourism, kaya eto, nabigyan na tayo netong papel. Nakalagay dito sa taas kung saan tayong agency, ayan CTO. Tapos dito kung ilang katao yung sasakay doon sa bangka. So yung rate nila dito ay nasa 1,100 hanggang 6 yan katao. Kung hindi kayo aabot ng 6, ay ganun din yung babayaran. Basta yun yung bangka na kukunin. Grabe, ang ganda. Dito pa lang, sulit na yung biyahe. Sa mga makikita pa lang nating rock formation habang papunta dito sa pagdadaungan netong bangka, kaya talaga namang sulit na. Nakamamangha yung mga hugis ng mga bato na nakapaligid dito sa baybayin. So mula dun sa sentro ng Sabang, nasa halos 15 minutes lang yung travel dito sa bangka bago naman marating etong area kung saan tayo sasakay naman ng isa pang bangka papasok dun sa underground river. Mula doon sa bangka, na sinakyan natin mula doon sa Sabang, bumaba naman tayo sa parteng to ng mainland para mag-transfer ng isa pang bangka na papasok doon sa kuweba. So dito, maliban sa life vest, ay kailangan din natin magsuot na itong hard hat para siyempre protection na din. Bakit sir, hindi na lang idiretso ng bangka na yun, yung kuweba?
Medyo maingay po sa loob sir, tsaka ano po sa mga bat po. So dito, bawal yung ingay. Dito lang po, sa labas po. Pwede pero sa loob po, bawal na po. Bakit bawal yung maingay? Nakaka-distract po sa mga, sa mga ibon. Tsaka nag-iikot po sa loob yan sir. Nasa 2 minutong lakad lang mula doon sa pinagdaungan ng malaking bangka. Andito naman yung parteng to ng mainland kung saan nagtipon yung ilan pang mga turista na papasok dito sa underground river. So dito pa lang amoy na natin yung ihi ng mga paniki. Kaya naman, bawal nang pumasok doon yung mga may ingay na bangka para hindi na rin makadistract sa mga hayop na naninirahan sa loob ng kuweba. Gaano po ba kahaba itong underground river? Ang haba nito is 24 kilometers. Wow. Pero yung na-explore pa lang is 8 kilometers. Yung kayang abutin ng paddleboat is 4.3 kilometers. Pero kayo nasa regular tour lang po, 1.5 kilometers lang po. Kung halimbawa gusto namin isagad yung aming tour, ano ba yung proseso? Kuha kayo ng another permit. Kung papasok kayo doon, dapat maaga pa lang kasi katulad doon pala kasi yung umabot ng 5 oras. Lumalakas yung current habang... Pagka low tide. Sa ngayon po, medyo malakas yung current kasi pa low tide pa po. Alin ba yung mas mahirap i-explore? High tide, low tide? Low tide. So kung high tide, papasok yung tubig. Pa po. Ito po yung ikakabit natin sa ating tenga para nga mapakinggan yung mga recorded audio na related dito sa kung ano makikita natin sa loob na itong underground river. Paano ba to sir? May on pa ba dito? Yan po i-play po namin mamaya sir pag sumakay na po kayo ng bangka. Automatic play po yan. Yung pwede nyo lang pong pindutin dyan sir yung volume, yung positive, negative sign. Huwag lang po yung green sir ha. Baka maglipat at Chinese yan sir, huwag kayong marinig. Huwag kayong maintindihan. Okay. Okay, thank you po. Andito pa lang tayo sa labas, nag-play na yung audio na nandito sa audio device na pinahiram nila. So, English po yung naririnig natin ngayon. Yan na, papasok na tayo sa sobrang dilim na ilog. Sa ilalim ng mga kabundukang nababalot ng limestone, matatagpuan ang sobrang dilim at napakahabang ilog na nagsisilbing tirahan sa libu-libong may ilap na hayop. Binabaybay ng ilog na ito ang napakalawak na kuweba mula sa kabilang parte ng mga kabundukan hanggang sa bungad ng dagat na bahagi na ng West Philippine Sea. Sa pambihirang haba ng ilog na abot sa mahigit 8 kilometro, ilan pa lang ang taong pinalad na ma-explore ang pinakamalayong bahagi nito. Sa puntong ito, hindi pa man kami nakakalayo mula sa bungad ng daluyan ng tubig, ay samot-saring nakamamanghang tanawin na ang aming nasaksihan. Tulad na lang ng mga forma ng stalagmites at stalactites na nabuo pa daang libong taon nang nakakalipas. Para kaming pumasok sa kakaibang mundo na ilan pa lang ang nakakakita. Sa sobrang haba ng ilog at sa dami ng pasikot-sikot dito, ay hindi ko na namalayan kung saang parte kami ng bundok naroon. Buti na lang at bihasa na ang mga kasama naming tour guide at kahit naka-off pa ang mga ilaw, ay kaya nilang matansya kung saang parte kami pwedeng dumaan. Ayan, sakto. Kalalabas lang namin dun sa kuweba. At eto, may natsempuhan tayong bayawak. Doon sa loob ay medyo limitado lang yung pwede nating sabihin kasi nga dapat tahimik yung mga papasok doon. Kaya nga tahimik tayo doon kanina, wala tayong masabi kasi para ma-enjoy na rin yung iba nating kasama yung lugar. Kasi yung mga explanation na lumalabas doon sa audio device para marinig nila ng klaro, dapat walang masyadong ingay na gagawin yung mga turista.
Sir, pag ganitong oras ba, mayroon pa mga turistang pinapayagan pumasok sa loob? Depende po sa sitwasyon kasi 2 PM talaga yung ano namin dito eh. Close galing doon. So kung meron naman 2 PM hanggang until 5 o'clock, tinatanggap pa naman. Basta andito na. Dito na. Sir, may mga panahon ba na may hirap pasukin itong underground river? Yes po, yes po. Katulad po nung nagkakaroon ng plus floods, siyempre 3 days ng ulan. So kinakansela po yun. Yan, so dito nga pala sa gilid lang netong daanan, makikita po natin itong karatula na may nakalagay kung ano yung mga detalye tungkol dito sa underground river. Andito din yung mapa na naglalarawan sa buong underground river. Ito yung area na pinasok natin kanina at hanggang dito lang tayo sa may bandang 1.5 kilometers lampas na itong cathedral. Etong part lang na to yung napuntahan natin at mayroon pang 7 kilometers na hindi natin na-explore ngayon. Grabe, hindi na natin ma-imagine kung ano yung makikita pa natin sa looban kasi dito pa lang banda ay madami na yung bumungad sa atin na iba't ibang mga hayop, iba't ibang mga ibon, isda, at yung mga rock formation. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda etong parting to ng Palawan kung halimbawang walang turista. Parang pandemic. Mula doon hanggang dito, etong bangka lang na sinakyan natin, yung nakadaong. At yung bangka naman na yon, ayun yung bangka ng mga nagbabantay dito sa lugar na to. Kung halimbawang gusto nilang pumunta doon sa kabila, sa Sabang, meron silang magagamit na sasakyan. Etong bungad na to ng underground river, para na po siyang nasa isla dahil nga sa wala nang ibang daanan, walang ibang kalsada na pwede nating madaanan papunta dito, kundi etong mga bangka na lang yung pwede nating masakyan para marating etong parteng to ng Palawan. At hindi din, yon, malabong gawan ng daanan, kalsada, etong parteng to ng Palawan dahil nga sa protected area. Karamihan ng mga hayop na pinangangalagaan ng DNR, ng Palawan, nandito sa mga bundok na matatanaw natin. At sa mga gubat na to, nagtatago yung iba't ibang mga hayop na nakita natin kanina sa may rotonda. Yung ilan dyan, sa mga hayop na nakita natin, ay nandun na sa may southern part ng Palawan. At sana sa susunod natin mga biyahe, ay magkaroon tayo ng pagkakataon na makita itong mga ganitong bibihirang hayop na nandito sa Pilipinas. Ayos!